Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagising ko sa coma, nandiyan ka na nakaalalay sa akin. Ano mo, Naomi, matagal ko na gusto sabihin sa'yo ito. May nararamdaman ako sa'yo. Nakita ko na lang po si Giselle. Pinainom niya po ng gamot at tubig si Miss Naomi. Ikaw yung nagpainom kay Giselle ng gamot habang nagsisisure ako. Kapag kami ni Mami Natalia nanalo sa kaso, humanda ka. Kung sakaling ang Mami Natalia maumbay sana at napatunayan, labas na ho ako dun. Kamusta na ang kaso laban kay Natalia? Kaya ng plano? Sinabi mong declared ang pag-inom mo ng antidepressant. Ibibigin ni Naomi si Dr. Natalia. Opo, sir. Sinungaling ka! Gusto kong makitang gumagapang si Natalia sa hirap. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para sa anak ko, para kay Natalia. Nagyan mo kasi mo! Saan? Pupasaktan ang kapatid mo! Kailangan itong hinala. Dioxicoloy! Ano ba sinasabi niyo? Ano sinasabi niyo? Ano lang, magbigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Carl Marciano, walang saysay nun, nakilala mo pa ako. Hindi mo na mababalik ang nakaraan. Anak, salamat at mas pinili mo maging tapat sa akin kaysa sa kuya mo. Wedding anniversary gift ko to para sa'yo. Mas una pang naglaho ang pagmamahal ko sa'yo kaysa sa paglaho ng alaala ko. Ako ang minahal mo una. Sisiguraduhin ko. Ako ang huli. I have determined that there's just cause for the case to be filed in court. Nanalo tayo. Tuloy ang laban sa korte. Don't worry, Doktora. We will fight in court. This is horrendous. This cannot be happening to me, Natalia. You are ruining my name. Mukhang pangit ang dalang balita ng kausap mo sa telephone. Oo! Kasing pangit mo. Hindi na kita papatulan kasi alam kong nakalubok ka ngayon sa putikan. Let me guess. Sinasampahan kayo ng kaso sa korte? Oh, how exciting! May papakita mo na at last ang tapang mo sa hukuman. Tuwan-tuwa ako para sa iyo, Claudia. Sa katunayan, mayroon pa akong isang magandang balita para sa iyo. Whatever you have to say, I don't care. I don't want to hear it. Get out of my way. Alam ko na kung nasaan si Manolo. Ay! Yun. Rina, ano nangyari sa'yo? Para nagtatanong lang. Nagtatanong lang naman eh. Tumawag nga pala yung attorney mo. Ano? Anong sinabi? Nanalo yung manok mo. Pinanigan ng piskal si Naomi. Excuse me, Doktora. Natalia, anong naging desisyon? Dismiss ba ang kaso? I'm sorry, Natalia. Sorry saan? Dahil sa naging desisyon ng piskalya? O sa pananakit mo sa akin? Oh, ba't hindi ka masaya? Talo mo si Natalia. Nagsisimula na yung pagbaksak niya. Dapat masaya ka, di ba? Actually, nakaschedule akong pumunta sa kanya ngayong araw na ito. So, I suggest na you always look fab, my dear sister-in-law, kasi hindi mo alam, any moment, baka biglang sumulpot ang asawa mo. Right? Bye-bye. Remember, always fab, never pangit. Huh? Bye-bye. Babu! Natalia. Sawang-sawa na ako sa kakasabi mo ng sorry. Ilang beses mo na sinabi yan.
Ilang beses mo na rin akong sinaktan. Tapos dadating ka dito, nakakala mo, tagapagligtas kita. Dahil sa pinakulong si Giselle, tuloy pa rin ang kaso. Sa tingin mo, maliligtas ba ako ng sorry na yan? Natalia, please. Bitiwan mo ako. Natalo nga si Natalia. Pero wala sa akin si Carl. Binabalik-balikan niya si Natalia. Ako ang talunan. Britney, ako ang talunan. Lina. Magsasama-sama kami sa impyerno! Sila magiging manrayda. Ayokong maniwala sa bruhang kapatid Manolo. Pero kung sakali man totoo ang sinasabi niya, bakit nagpalit ka pa? Sanay na kaming wala ka. Kaya mas mabuti kung hindi ka na magpakita pa. Ma'am, eto na po ang merienda nyo. Kainin mo na yan. Sabi mo sa driver, aalis kami. Handa niyang kotse. Magpapaspa ako. I need to relax. Ngayon, alam mo na kung paano masaktan.